pag-aaral na salita ng ating Ama. Let's open our Bible in Philippians chapter 3, 13 and 14. But we're going to study the whole chapter 3. But for our biblical focus on the verse or verses 13 and 14. One of the common verses na lagi po natin naririnig, specifically every time napapasok po tayo sa tinatawag po nating New Year, madalas gamitin yan. So ganito po ang ating matutuhayan. Brethren, so tinutukoy ni Apostle Paul ang mga kapatiran. I count not myself to have apprehended. So titignan natin yung word na apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Then sabi yung kasunod, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, salamat po. We pray as we study your word, open our hearts and our minds, that we may behold wondrous things out of your law. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa aming pong memory verse. And Lord, hiningi po namin that the meditation of our hearts, Lord, and even the words, Lord, na aming pong bibig, hiningi po namin na makalugod lamang po ito sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lamang po kami basta makinig ng iba na salita, kundi let us feast in your word so that our lives, Father, may give the highest glory that belongs to you. Thank you so much, Father God, for giving us the opportunity, for the time, for the strength, protection, provision. We ask, Lord, that you continue to guide us. We give you all the glory and praise in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ari po tayo makaupo. Title po na mensahe po natin, Moving to Win, or Move to Win. Okay? Move to Win. Okay? Gumalaw para manalo. Now, ang mundo natin ngayon, it's giving a different kind of definition to everything. Kaya nga, mahalaga sa isang mananampalataya, na aral po tayo sa salita ng Panginoon. Because this world will try everything and anything to move your attention to God. Paano yung gagawin yan? Yung definition ng pagsunod, yung definition ng worship, binabago niya yan. Para kunwari, nag-worship ka sa Panginoon, o kunwari, lumalapit ka sa Panginoon, but in reality, papalayo ka na papalayo sa Kanya. Ginawa niya na yan at patuloy niya ginagawa. Remember si Eve? Diba? So, anong sabi ni Satan? Anong sabi nung ahas kay Eve? Diba? Anong bang sinabi ng Lord sa inyo? Sabi ng Lord, diba? Huwag naming kakainin. Diba? To the point na huwag naming hihipuin o hahawakan. Okay? Sa sobrang eager ni Eve, siguro na ma-please si God, hinigitan niya pa yung righteousness. Sumobra. Okay? So, hindi maganda. Lahat ng bagay talaga na sobra, hindi maganda. Amen? So, sabi ko nga, the devil will try everything and anything for you to give the different kind of definition. Kaya kinakailangan, humihingi po tayo lagi ng talino sa Diyos. Now, when we talk about movement or galaw or move na tinatawag, dapat sa isang mananampalataya, gumagalaw po yan. Bakit? Palatandaan na ang isang tao o isang mananampalataya, buhay. Buhay po ba kayo? So, kahit halaman yan, hindi yan umaalis sa isang lugar, lumalago yan. Okay? Pero dahil tao tayo, we are expected to move. Actually, even the church. Ang iglesia na walang galaw, patay na iglesia. Why? Because a church is a living organism. Amen? And we have the Spirit of God, and God expecting us to move forward, di ba? To bear the name of God, to bring forth so that that fruit, yung bunga na yan, makapagbigay ng kalwalhatian sa Diyos. Amen? And we're talking about moving, okay, paggalaw. Ano pa? Moving to win. Ito yung another definition. Pag sinabi nating win, it is not the intention para ma-please ang ibang tao. That's not how we define winning. Amen? When we talk about winning in the sight of God, it means kahit na hindi mo ma-please ang ibang tao,
As long as you understand the will of God in your lives, panalo yan. How would you define that? Kung sa mundong ito, di ba, panalo ang isang binata o isang dalaga na maraming kadate, in biblical perspective, iba. He or she will preserve him or herself until the time na mag-aasawa po siya. Kung bakit niya manliligaw, hindi para magka-jowa, manliligaw yan para mag-asawa. Hindi yan naglalaro. Amen? Ganun din po sa success. Kailan tayo nagiging matagumpay, mga kapatid? Kapag lagi nating kinikilala, sinusunod ang kalooban ng Diyos. That is why the life of Joseph is different kind of winning in the sight of men and in the sight of God. Kaya nga mas natuwa ang Diyos tama? Every time na mababanggit ang pagiging, alam mo yan, success nitong si Joseph, yung pagiging prosperous niya, it is the time, saan? Nung nakakulong po siya. Tama? Yung time na nakaalipin siya, tama? And the Lord was with Joseph and he is a prosperous man. Ngayon, kapag ang definition po natin ng success ay kagaya ng sa mundo, delikado po yan. Okay? Delikado po yan. Inuulit-ulit ko ito sa inyo. Sa magandang pag-aralan ito, lalo na sa panahon natin ngayon, again, tapos na tayo sa pandemic and the people now are moving forward but in a different direction. So ganun din tayo mananampalataya. Ngayon tapos na yung pandemic, we need to move. But we need to move not in order that the world wants. Kundi we are moving what the Lord wants. Amen? Hindi yung gusto ng mundong ito, kundi yung gusto ng Panginoon. Amen? Now dito sa sulat ni Apostle Paul to the book of Philippians, alam naman natin lahat ito, tama? We're always studying the book of Philippians. Because the book of Philippians is all about joy. Okay? So bakit parang may warning? Tingnan po natin, verse 1. Tingnan natin. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Wow. Okay? And then sabi dyan, to write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Ano yung kasunod na verse? Sabi ng kasunod na verse, beware of dogs, beware of evil workers, beware of concession. Bakit may warning? Tatandaan nyo mga kapatid, kapag tayo ay nagiging masaya sa gawain, nagiging masaya sa ginagawa ng Panginoon, kapag tayo masaya, minsan hindi tayo nagiging aware. Tama? Minsan para bang, alam mo yun, our guards are down, thinking that everything that is happening to us, para bang we deserve that, and we are protected from anything that can harm us. Ngayon sinasabi ng Apostle Paul, okay, nagkaagalakan tayo, pero maging maingat kayo. Na walang, ano sabi dyan, maging maingat tayo sa mga dogs. Every time that the Bible is talking about any animals, okay, tumutukoy po yan lagi sa mga di mananampalataya. Baboy, kambing, aso, donkey. Pero pag sinabing tupa, yan yung tanging hayo para sa mananampalataya. Amen? So anything out of that, hindi yan maganda. Kaya nga, pag tinatanong kayo, ano ba kayo? Tupa, kambing. Diba? Pag may kambing yan. Pag ba, tupa yan. Pero di na tumutukoy sa tunog tumutukoy sa buhay. Ano yung tunog ng buhay ninyo? Tunog tupa ba o tunog kambing? Madalas, hindi natin ito nakikita, pero dinig na dinig ng Diyos ang buhay po natin. Siya nakakaalam. Amen? So dito, binigyan, sabi, mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso. Mas malinaw, ano? And then, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama, sila yung mga taong nangihiwa ng maselang bahagi ng kanilang katawan. So bakit sinabi yan? Mas maganda sa King James Okay? Beware of concession. In short, ito yung mga nagpa-practice, okay, ng tradition out from the Word of God. Sabi nga, mag-ingat kayo sa mga yan. And then, yung kasunod po dyan, okay, for we are the circumcision which worship God in the Spirit. Now, sino tinutukoy po dyan? Tayo po. Naalala nyo? Si Abraham, ang lahi nila, they are of circumcision. They are the people of God because of Abraham's covenant. May actual na nagpapatuli.
But we are of God because of the Lord Jesus Christ. Bakit? Because we are circumcised, tayo po'y nilinis, okay, sa pamamagitan ni Kristo. Bilang tanda na tayo'y tatanggap, tayo po'y tagapagmana ng kaharian ng langit. Na kung paano sina Abraham tagapagmana ng isang lupa, sa isang mananampalataya, because of the Lord Jesus Christ, you are given the promise of salvation, the promise of heaven. Amen? Kaya dapat tayo nagagalak dyan eh. Sabi dyan, which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Dito tayo papasok. Okay? Because we need to move for what? To win. Now, bakit nabanggit ang unang mga talatang ito? Now, for us to get that, kinakailangan, ang sabi ni Apostle Paul, sa isang madaling salita, ingatan niyo yung mga bagay, mga tao, mga pangyayari na nakaka-impluwensya sa inyo. You have to remember your identity. Kasi Kristiyano na kayo eh. You are circumcised in Christ. So any teacher na nagtuturo ng prosperity gospel or anything na para bang alam mo yan, kinakailangan ganito ka, kinakailangan ganyan ka, hindi. Dapat ang lagi natin naririnig kung paano natin aayusin ang buhay natin papalapit sa Diyos. It's not about ano yung kailangan mo. Diba? Hindi para maging maayos ka. Okay, sa paningin ng ibang tao. Kundi para maging maayos tayo, okay, nalabanan natin ang ating hilig, yung ating laman, katamaran. Actually, di na daw uso marites ngayon eh. Alam niyo yan? Era. Ay, di nila alam si Era. Oo, mapanera, bungangera. Di ba? Yung, era na ngayon. Di kayo updated, ano? Wala na si Marites, di na uso yan. So kapag nakikristo ka na, wala na yan. Si Marites at si Era. Di ba? Dapat sa buhay ng isang mananampalataya, we need to understand who we are in Christ. You are in Christ. Therefore, you must live your life na nang kagaya ng kay Kristo. Tagasunod na tayo ng Lord eh. Kasi kapag hindi mo ginagawa, just like the theme of Philippians, hindi ka magiging totoong masaya. Walang kasiyahan, labas kay Kristo. Kaya nga, ando doon yun eh. Diba? Rejoice in Christ. In Christ. Because apart from Christ, there's no true joy. Wala. Kahit balabalik ta rin ninyo, kahit na nagiging masaya sa gawain ng Panginoon, pag hindi nyo pinaglilingkuran ang Panginoon at panaglilingkuran nyo yung gawain ng Panginoon, hindi ka magiging masaya. Magkaiba ho yun. Dapat magkasama pero dahil na-highlight masyado, alam mo yan, gawain ng Panginoon, gawain ng Panginoon. Ang sinasamba mo, hindi ng Panginoon, kundi gawain ng Panginoon. Pwede mo kasing sambay ng gawain ng Panginoon na wala ka sa Panginoon eh. Merong ganon. Kaya sa bandang uli, sinasabi na, binigay ko ang buhay ko sa paglilingkod. Bakit ba? Kanina pa binibigay ang buhay? Dapat sa Diyos. Kasi matanggal man ang lahat ng ito, kagaya ng inaawit ni Matt Redman, all things have been stripped away, malalaman ng tunay kung kanino ka sa Panginoon. Magpapatuloy ka pa rin. Kaya hindi gusto dun yung naboboring ka sa awitin. Hindi ganun yun. Kasi alam mo kung bakit ka umaawit eh. Hindi mo tinutulugan ng message kasi hindi naman nakasentro ang message sa pastor, sa Panginoon kasi may matututunan ka. Kaya nga, ang ganda ng paalala, okay? And have no confidence in the flesh. Na tatlong bagay na nais po nating iwan. Okay? For us to move. Okay? For us to win. What are those three things? Number one, we must move with urgency. Okay? We must move with urgency. Ano ibig sabihin nito? Kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi dapat tayo nagpapatumpik-tumpik pa. Hindi na tayo nagpapa-delay. Okay? Mahalaga ang buhay. Okay? Hindi pwede yung papatay-patay ka, mga kapatid. Kasi ang mundong ito, they're moving opposite of the Lord. Dapat ang Kristiyano, we are moving opposite of the world.
Yung mundong ito, they are moving with urgency para magkamit ng kasikatan, ng degree sa buhay. Are you listening? Ganun naman yung ginagawa nila, mga kapatid. But sadly, all of these things are temporary. Kaya nga, sa isang mananampalataya, we need to focus. And I'm so glad and I'm so blessed, na yung mga estudyante po natin ngayon, even though they are, achievers in school, kahit pa paano nagkakaroon sila ng time sa paglilingkod sa Panginoon. Kaso ingat pa rin tayo. Okay? Ang kaaway, madaling mandaya yan eh. Madaling mandaya ang kaaway. Naglilingkod ka sa Panginoon. Paano yung kinabukasan mo? Ka naman. Kawari mangan. Ikaw ngayon, mag-iisip ka, nga no? Anong tendency niya? Ano ngayon impact? Ano yung implication ngayon yan? Mag-aalala ka ngayon. Pag nag-alala ka, kagaya ng mensahe natin nung Sunday, magdududa ka. Pag nagduda ka, susuway ka ngayon sa Panginoon. Ang pagsuway sa Panginoon, hindi yan nagbibigay sa atin ng blessing. Delayed. Okay, ang blessing po ng isang mananampalataya. And until we understand that we need to follow or obey God, walang pagpapala. Walang pagpapala sa taong sumusuway sa kalooban ng Panginoon. Ang gagawin pa ngayon ng kaaway, parang, alam mo yan, yung pinaglilingkuran mo, napaka-dogmatic naman. Diba? Kapatid, ewan ko, iba sa'yo siguro, di pa mga magulang dito. Kung kayo may mga anak, at hindi masunurin ang inyong anak, hindi kayo matutuwa. Tama? Kung kayo magulang, maiintindihan mo na kapag masunurin yung anak mo, ang daling bigyan ng reward. Bakit? Masunurin eh. Even to the fact na kahit hindi kaya na magulang mo, pero dahil napakabait mo, gagawa yan ng paraan. Ano pa ba yung Diyos natin sa langit? Yung Ama natin sa langit? Amen? Mga kapatid, palagay nyo, dahil ang Diyos all-knowing siya, okay, we need to understand and to learn, kung hindi pa natututunan na karakter ng Panginoon, God is all-knowing. Alam niya yung pangangailangan mo. Kung alam niya, ba't di niya ako binibigyan? Pastor, tinitingnan niya muna kung susunod ka at sasampalataya sa Kanya. Nasubok na yan over and over again. Remember the disciples when they are in the boat? Okay, in a boat. Tapos, biglang nagkaroon ng bagyo. Palagay nyo, hindi alam ni Jesus na natatakot sila? Although kasama niya na nando doon, hinihintay lang ng Panginoon gumalaw. Ano yung dapat galaw? Galaw ng pananampalataya. Ano nangyari? Nung sinaway ni Lord yung hangin, yung alon, mapapansin nyo na tines lang sila. Anong tinanong ng Panginoon? Nasaan ang inyong pananampalataya? Galing, no? Kasi yung tamang response doon, mga kapatid. So, again, when we are in Christ, di ba? And if a person, alam mo yan, loves the Lord, kinakailangan gumagalaw yan. Yung galaw ng pananampalataya. And for us to move, we need to move with urgency. Maiksi na lang yung panahon, mga kapatid. Maiksi na lang, maniwala kayo. Kaya nga, lagi kong paalala, bago mag-rapture, siguraduhin ninyo ang inyong kaligtasan. Pangalawa, siguraduhin nyo na totoo kayo naglilingkod sa Panginoon. Imagine mo, ligtas ka, harap ka kay Lord, tapos wala kang ginawa. Nakakahiya yun. Nakikinig po ba kayo? Hindi kasi tinatanong dito kung gano'n kasikat. Hindi gano'n na Lord eh. Ang tinatanong dito, yung puso mo. Yan ang mahirap, mga kapatid, na kapag ang Christianity na commercialized masyado. Maraming ganyan, mga kapatid. There are many popular pastors today na akala na mananampalataya na kapag kabilang ka sa shepherding ng pastor na parang okay ka. Hindi yung ganun ang paraan para matuwa ang Lord. Because we're talking about relationship to God. Okay lang ho, kahit hindi sikat ang pastor yun, basta malaga. Kahit hindi kayo kilala ng pastor, okay lang, basta kilala ka lang ng Lord eh. Kahit hindi ka makilala ng iba. Kasi hindi naman tayo naglilingkod para sa kanila. Naglilingkod tayo para kay Kristo na nagligtas sa atin.
Yun yung dahilan, kaya kahit nahihirapan tayo, nagpapatuloy tayo. Di ba? Tama? Kahit na minsan di mo alam yung sinasabi mo sa devotion, pero nagpupumilit ka pa rin na maging maayos, humingi ka ng talino, ng gabay, para mabigyan mo lamang ng katuwaan ng Panginoon. Ako naniniwala na tutuwaan, Lord. Amen? Sana tuloy-tuloy ho tayo. Kasi may mga pagkakataon, mga kapatid, sabi ko nga, we are actually moving very fast. Okay? Napakabilis ng panahon ngayon eh. Kaya kung sasabay ka sa mundong ito, nako, talagang walang mangyayari. Kaya nga, we need to move with urgency, pero sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya kapag nalaman mo na ang kalooban ng Panginoon, wag mo nang pagmatigasin ng ipuso. Tuloy-tuluyan mo na yan. Kaya pag sa devotion, nasasaktan ng iyong damdamin, you are in a right track. Hindi naman purpose yun para pahiyain ka eh. Ang purpose na para ituwid ka, na maging maayos ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit kinakailangan natin magpatuloy. Yun ang dahilan, yun ang paraan para tayo manalo kung gusto natin magpatuloy. Again, we need to move for us to win. Pangalawa na kinakailangan po natin tandaan, if you want to win, okay, by moving or move to win, the second part is what? We need to move with patience. Okay? Sa una, parang salungat yan. Hindi po. When we talk about patience, mga kapatid, ibig sabihin yan, may paggalaw, pero sinusiguro mo. Okay? May paggalaw, mga kapatid, pero hindi ka humihinto. Okay? Aminin man natin at hindi, we are not perfect. Okay? We achieve perfectness because of Christ. Pero habang nandito tayo sa lupa, sinusuko natin sa Panginoon yan eh. Ano yun? Katamaran, galit, lalo yung mga madadaling magalit dyan, sama-sama tayo. Diba? Pamilya kami ng The Lion. Talagang natural sa amin ang pagiging matapang. Lalo na ako. Naalala ko tuloy yung kaklase ko. Ewan ko dahil siguro tao ka. Hindi tao ka lang malabas talaga yun eh. Pinagalitan ko yung kaklase ko, talaga din yung malaman ko anong gagawin niya eh. Kasi dahil kilala niya, pastor ako, tapos ayoko kasi ng paulit-ulit. Tapos ayoko din kasi yung parang, alam mo yun, okay kung matalino ka, pero wag mo namang ipamuka na hindi namin alam yung alam mo. Kasi baka mamaya hindi mo alam, tahimik lang kami, pero mas marami pa kaming alam sa iyo. Pero siya kasi parang, alam mo yun, medyo bossing dating. So, binigyan ko ng konti lang naman. Okay, so hindi niya malaman kung ano gagawin niya. But then, sabi ko nga, hindi yung tama kundi ang sinasabi ko lang po ganito. Kapag tayo, bilang isang mananampalataya, marami pa tayong dapat aminin. Nandiyan pa ba kayo? Marami pa tayong dapat aminin sa buhay natin na kinakailangan nating ipakorek sa Panginoon. May mga pagkakataon na hindi natin yan nakikita, pero binibigyan tayo ng clue ng Panginoon. Isa na yan, yung devotion na yan. Okay? Kasi binigyan kayo ng devotional leaders, so when you are telling them about your life, about your experience, and the Lord is giving wisdom to each and every one of us. Amen? Siyempre, ginagamitan natin ng Word of God kasi nga doon tayo magbabase. Hindi tayo nagsasabi lang ng mga salita na wala sa Bible. Dapat lagi nasa Bible po yan. For us to be clear and for us to be safe. Kumbaga, safe and sound. Pag sinabi nating sound, nasa tama kay. Diba? Kasi kung wala yung salita ng Panginoon, mga kapatid, delikado po yan. So ulitin ko, kapag tayo ay nakay Kristo, kinakailangan inaamin natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin na kinakailangan natin ipatuwid. May mga pagkakataon kasi na sobrang manhid na ng puso mo, kahit na anong sabihin sa'yo ng mga nakapaligid sa'yo, kahit na anong sitwasyon nandoon ka, pakiramdam mo wala kang problema at yun yung delikado. Kaya pala, ganun na lang lagi yung prayer ni David, Search me, O God, diba? And know my heart. Try me, test me, and know my thoughts. And see if there's any wicked way in me.
Diba? Ano sabi doon? And lead me in the way everlasting. Yun yung puso ng talagang malapit sa Panginoon. Hindi siya nagkukunwaring banal-banalan. Hindi ganoon. Kundi kapag pinag-uusapan ng kasalanan, lagi sinusuri niyan, sarili niya muna. Sarili niya muna. So, medyo, alam mo yan, mahirap. Kaya nga, ano yung point number 2 natin? We need to move with patience. Ang pagiging mananampalataya, it gives us somehow the edge to live in this life. What do you mean by that? Maraming tao, di nila kinakaya. Please, get me on this. Kristiyano, parang kailan, nabalitaan ko, pakamatay. Hindi na kinaya. Hindi na kinaya yung bigat ng buhay, hindi na kinaya yung bigat ng kasalanan. Hindi sinasabing hindi siya kumaga para bang, alam mo yun, Lord, makasalanan ako, etc. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Winakasan niya yung buhay niya. We need to move with patience. Si Lord nga, nagiging pasensyoso sa iyo. Ikaw din, maging pasensyoso ka sarili mo. Di ba? Alam ng Diyos na nahihirapan tayo. And Apostle Paul, alam mo yan, sinabi niya yun eh. Yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. Yung mga ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Talagang wretched tayo. Nagigets? So, if we want to win in this life, we need to move with patience. Patience, alam mo yan, with other people. Minsan, ganun talaga eh. Nakakairita. Minsan, sarap na tuktukan yung mga kinakagalitan mo eh. Pero, worse than that, minsan gusto na tuktukin yung sarili natin eh. Ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Be patient. Okay, maging pasensyoso po tayo. Now, in explain ni Apostle Paul, okay, yung mga bagay-bagay na kanyang mga achievements, in fact. Bakit niya sinabi yan? Tingnan nga natin. Verse 7. Sabi sa verse, but what things that were gained to me, those I counted loss for Christ. Okay? And that is point number 3. We need to move with consistency. Ang buhay mo, hindi sa'yo, kundi dapat nakikristo. Nakikinig ba kayo? It's a simple statement, pero get me on this. We need to move with consistency. Kapag nabubuhay ka na hindi mo maintindihan kung anong buhay na meron ka, magtaka ka ngayon. Kung nagiging doble kara ka sa pamumuhay mo, magtaka ka ngayon. Kung yung pananalita mo, ugali mo, pananamit mo, boses mo, language mo, nag-iiba, walang consistency, delikado ho yun. Now, nakakatuwa, ang ganda, tingnan natin ito. Dahil sabi kanina, this world is moving so fast. Ang maging popular, maging powerful, maging rich in this world. So, ano sabi nga natin dito? Winawarning nga tayo ni Apostle Paul. Hindi yan ang target natin. We need to be consistent. Kasi, tingnan niyo sa verse 7. Ulitin natin, ha? But what things were gained to me? Yung mga bagay na nakamtan, napagtagumpayan, nakuha, napanalunan, those I counted loss for Christ. I love the word loss there. Yung word na loss dyan, imagine yun, nakipag-away ka, and then natalo ka. So ano yung ibig sabihin yan? Those I counted loss for Christ. Sinihan kong matalo ako alang-alang kay Kristo. Nagigets po ninyo? Minsan nakikipagbaka tayo sa isang pakikipaglaban at minsan nanghihinayang tayo eh. Binitawan mo yung pag-abroad mo, binitawan mo yung pagiging dean's lister mo, alang-alang sa Panginoon. Yun eh. Yung mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugyan. Imagine mo yun. You are abandoning. Kaya tatawa ko sinasabi ni Ate Rosel kanina eh. Sabi ko, tama-tama sa message mamaya. Yan yun eh. Yung success, yung popularity, yan yun. Bakit? Ano ba ang credential ni Apostle Paul? Andiyan dyan. Tingnan natin ha. Verse 8. Yea, doubtless, and I count all things
but lost. Inulit na naman. Ano yung all? Lahat. Walang tinatago. Basta sa kanya, lagi una si Kristo. O bakit nagtatagumpay to some areas of life? Kasi inuna mo ang Lord. Yun. Ngayon, matanggal ba niyan? Hindi ka malulungkot. Bakit? Si Kristo ang pundasyon eh. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Sintatag ng kabundukan, di magigiba. Kaya yung wala kay Kristo, unang problema, giba ka agad. No? Okay? I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Alam mo, ibig sabihin ng yung pananalitang yan? Lahat ng bagay na kapakinabangan, yung hinahanap ng mundong ito, kasikatan, kapangyarihan, kayamanan, lahat na yan, kayang-kaya kong iwan. Okay? Bakit? Anong sabi? For the excellency. Di ba? Yung pinaka-the best. For the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Ibig sabihin, it's a personal thing sa Kanya. Kunin mo na ang lahat sa akin, sabi nga ng kanta. Huwag lang ang aking mahal. Ano dito, sa kasong ito, si Kristo ang aking mahal. Mahal niyo po ba si Kristo? Yan yun, no? Personal sa Kanya yun. Sige, tanggalin mo na yung yung pagiging summa cum laude. Yan ang hanap ng mundo eh. Pero para sa akin, gusto ko mabigyan ko ng kasiyahan ng Lord. Na mas makilala ko siya, mabigyan ko siya ng kapurihan. Ngayon, sa mundong ito, kabaliwan yun. Ka naman. Hindi ka realistic. Yung pag-abroad, okay, malaking sweldo, ka-realistic. Diba? Sorry. Yan ang ibig sabihin ng mga talatang yun. Hanggat hindi si Kristo ang nangunguna, walang kwenta ang lahat ng hinahabol natin sa mundo. Sa mundo, baliktad. Hindi tayo sa mundo. We are not of the world. We are of the Lord. So, dapat una lagi si Kristo. Tingnan nga natin uli. Okay? For whom I have suffered the loss. Tingnan nyo naranasan ni Apostle Paul yan. Paano suffered? Meron po siyang title. Okay? May doctorate siya. May masteral siya. Iniwan niya yun. Kaya nga sabi niya, no? For whom I have suffered the loss of all things. May posisyon siya. Iniwanan niya. Nag-mission siya. Pero iniwan niya yun, no? And to count them, yung mga bagay na kinaumalingan during that time, yung posisyon na meron siya, yung Roman citizenship niya, iniwan niya yun. Yung Roman citizenship, hindi basta-basta yun. During that time, ang mahal bilhin ng pagiging Roman citizenship. Siya naman, naturally born siya. Okay, in a Roman empire, chuchu something. Hindi binili, talagang natural sa kanya yun. Hinahabol ng lahat, pero anong sabi niya? Baliwala sa kanya. And do count them but what? Dung. The word dung, ganda rin yan. Hindi lang pala ibig sabihin yan tae. Ang ibig sabihin ng word na dung, anything that is rejected, given to the dogs. Remember, hindi positive ang gamit ng salita ng dog. It's always negative. Sa panahon lang naman natin, domesticated ang mga aso. Pero during that time, ano sila? Maduming hayop sila, kagaya ng baboy. And if you're giving something to them, ibig sabihin, wala talagang kwenta. So ngayon, inalin tulad ni Apostle Paul, yung Roman citizenship ko, walang kwenta yan. What if, alam mo, sa panahon natin ngayon, doctorate ko, walang kwenta yan. Diba? Kaya kahit na maglinis ako ng CR sa church, hindi yan, kasi ginagawa ko para sa Panginoon. Ganun katindi. Ngayon, nako, nag-graduate lang ng kinder, akala mo sino na. Diba? Hindi na makahawak ng anumang bagay for the service of the Lord. Bakit? Ang gusto lagi nasa harap. Diba? Sasalita,
Mangilan-ngilan na lang talaga yung nagsaserve sa Panginoon. Sisibak ng kahoy, nagluluto. Ala ko tuloy pagluluto. Yung mga nagluluto natin, hindi yung nakastove yan. Kahoy ho ang gamit nila. Hindi ko malaman saan sila kumukuha ng kahoy. Pero nakapagluto sila. Hindi ko alam kung nagpa-fire dance sila. Lord, magbabaka ng apoy. I'm so proud sa team ng Bread for Life. Specifically yung sa cook natin. They are performing well. At lagi nga nilang sinasabi, di ba, talagang ubos ang kanilang benta. Yung mga lagi ko term na naririnig eh. Di ba? Kaya nga, pagpatuloy niyan. At sana hindi lang nagluluto, kundi talagang nananalangin sa Lord. The Lord, ang mga batang ito, nawa lumaki na may pagkakilala sa inyo, mga nakapaligid po sa amin. Di ba? Kung maglilingkod ka rin lang, yung pinaka-excellent na, amen, pinaka-the best na para sa Panginoon. Okay, tuloy po natin ha. Verse 9. That I may win Christ. Actually, doon natin kinuha yun eh. That I may win Christ. Sabi ng verse 8. Sabi ng verse 9, and be found in Him. Take note ha. And be found in Him. Okay? And the power of His resurrection and the fellowship of His suffering be made conformable unto His death. Maraming Kristiyano ayaw yan kasi gusto sikat. Pero kung gagaya lang kay Kristo, yung buhay mo talagang ipaglilingkod mo bilang isang haing buhay. Aya-aya para sa ating Panginoon. And if God wants to use your life as a testimony, di ba, handa ka na ipagamit mo yun kahit hanggang kamatayan. Tayo nga, wala. Di pa natin nararanasan yung martyrdom eh. Di ba? Kaya wala tayong karapatan magreklamo. Yung nga mga nauna sa atin, pinapakain sa leon. Di ba? Talagang faithful sila kay God. Ikaw, kinagat ka lang ng lamok, reklamo ka na kagad. Lord, bakit ako pinapersecute? Kinagat ka lang ng lamok, boy. Nangyari. Di ba? Ayun, being made conformable unto His death. Hindi negative yan, actually. That is positive. Because His death brings obedience to the Father. Amen? Ayaw nga ni Kristo yun eh. Di ba? Kaya nga nung prayer niya sa Garden of Gethsemane, anong prayer niya? Let this cup, di ba? Alisin mo ito sa akin. Hanggat maaari. But it is not my will, but your will be done. Tapos ikaw ngayong Kristiyano, gusto mo sikat ka? Hindi ganun ang Christianity. Nakakalungkot po ngayon ang Christianity, pasikatan eh. Kaya ang hirap mag-preach din sa ibang sa ibang church. Kasi naranasan ko to kasi hindi ako kilala eh. Kung makatingin yung ibang miyembro na mga diakono, kala mo sinisino ka lang. Okay lang. Yeah, para ako, ang goal ko lang naman talaga is saan man ako ma-invite, malulhati mo ang Panginoon. Pero wag niyong gagawin niyo mga kapatid, ha? Huwag kayong, tawag dito, nangingilatis. Okay? May mga pagkakataon kasi ganun eh. Kinikilatis natin sa itsura. Di ba kaya may itsura yung pastor? Wala may pastor. Di ba? Yung tinignan mo sa damit o di kaya sa pananalita. Forgive me, pero dumadating tayo sa stage na yan. Amen? Amen po ba? Oy, kukunti yung amen. So, suko na natin yan. Okay? So, upang makilala, that I may know Him and the power of His resurrection. Okay? Then, sa verse 11, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I already attained, either were already perfect, but I follow after, and that if I may apprehended, that for which I also am apprehended of Christ. Di tayo papasok. Brethren, I count not myself to be apprehended. Ayan na naman, naulit na naman, 3 beses ginamit yung word na apprehended. The word apprehended in the original language means to understand. Okay? Hindi dahil alam ko na yung lahat ng bagay. Okay? Kundi sabi dyan, I count not myself to have apprehended or understand all things. But this one thing I do. Okay? Ano yun? To move. To move. Gumalaw. Para sa Panginoon. To move with urgency. To move with patience. To move with consistency. Kasi kapag hindi ka consistent na naglilingkod sa Panginoon, may problema ka.
anything, sabi ko nga lagi, di ba? Anything na dapat gumagalaw with consistency, naturally, di ba? Kinakailangan, he moves by that. He or she moves by that. Like example, yung puso. Anong ginagawa? Tumibok. Yun yung trabaho niya. Pag tumigil, may problema. May sakit. Yung relo, hindi pwedeng tumigil yan kahit 1 millisecond. Kasi pag tumigil, sira. Tama? Tama? So pwede ko bang sabihin ng Kristiyano, patigil-tigil, sira? Ang pangit mong pakinggan, pero yun eh. Kasi dapat ang buhay mo, consistent ka. Hindi tinatanong dito yung other factors sa labas. Kasi nga, ang buhay mo, nakatutok lang kay Lord, magpapatuloy ka kay Lord. Hindi pwedeng sabihin, kasi pastor, si brother ganito, si sister ganyan. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Bakit yan di naglilingkod ng masaya? Kasi si sister, kakalungkot. Hindi pwede yun kasi kay Lord ka nakatutok dapat. Amen? Mga kapatid, pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, laging thinking natin ganito. Humaharap tayo kay Lord. At kapag humaharap tayo kay Lord, hindi pwedeng dalhin yung kahit na sinong tao. Hindi pwedeng sisihin yung ibang tao. Kaya nga, tinawag natin, di ba? It's a personal relationship. Pinapanood ko kanina si Soriano, ayaw niya yung word na yan kasi hindi daw biblical. Yan naman si Soriano eh. Gusto lagi word for word. Diba? Pero every time you look at the relationship of God and man, it's all about relationship eh. Bakit hindi tinatanggap ni God yung handog natin every time na nagkakasalata? It's personal to God. Hindi pwede yung, alam mo yun, pag nagkasala ka kay Lord, maging special number ka lang, okay ka na kay Lord. Hindi ganun si Lord. Before God will lead you, God deals with you. Yun ang problema ni Saul. Personal relationship. Saul, yung King Saul, unang hari ng Israel, hindi niya inayos eh. Okay? Ang ginawa niya lang kay God, ginamit niya. Panakip butas para sumikat siya. It's not, alam mo yan, the ways of the Lord, it's the ways of the world. Kasi during that time, yun ang galawan eh. Ngayon, kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, ano nga ulit sabi ni Apostle Paul, mag-ingat kayo sa mga nakaka-impluwensya sa inyo. You must remember your identity. Your identity in Christ should push you to move forward and to win. Mga kapatid, kinakailangan natin magpatuloy sa gawain. Amen? Ulitin ko. We need to move with urgency. Ito pa tumpik-tumpik pa. We need to move with patience. Do not delay. Do not stop. Okay? Do not stop. Kahit sa sarili mo pa yan, kinakailangan patuloy. And finally and last, we need to move with consistency. Huwag kang hinto. Amen? Kundi patuloy lang tayo sa paglilingkod sa Kanya. Okay lang. Lalim na yung gabi. Ang gagawin natin? Hindi natin tatapusin ito sa panalangin lang. Kundi tatapusin natin ito sa pamamagitan ng application. Sa buhay ninyo ang inyong napakinggan. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we're so thankful, Lord, sa iyong salita. Tunay po, Panginoon, ang paalala ni Apostle Paul to the Church of Philippi has given us type of reminder, Lord, na kinakailangan din po namin gawin. Father, we ask na patuloy po kaming samahan. Na wag po namin makalimutan kung sino po kami. Kami ang iyong mga anak na iyong niligtas mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas sa kaliwanagan. Help us to move, Father, to win. Lord, ayaw na po namin maging talunan. Help us to live a victorious Christian life. Lord, tulungan niyo po kami to move with consistency. Lord, tulungan niyo po kami to move, Lord, na maging maingat po kami sa bawat paglakad po namin. Panginoon, ang mundong ito ay lagi nagmamadali. Pero kami, Panginoon Diyos, help us. Tulungan niyo po kami sa aming pong paggalaw, mabigyan po namin kayo ng kapurihan. Lord, tulungan niyo po kami na aminin po namin ang aming pong mga kakulangan, kundi embrace po namin
ipinangako niyo po ito sa amin. Especially, Lord, sa mga bagyo, sa mga suliranin na pinagdadaanan po namin. Lord, help us na kayo po nangako that if we lack wisdom, gagawin lang po namin, Panginoon, hingi po kami. Lord, to ask of you na kayo na hindi nanunumbat, kundi kayo, Panginoon Diyos, ay patuloy na siyang nangungusap at nangunguna sa amin. Dalangin ko po, Ama, na minsan pa samahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na umuwi at taglay ang biyaya, ang pagpapala ng kagalakan, pag-asa na nagmumula lamang sa iyo. Salamat po ng marami, Ama. Papuri pa sa salamat ang binabalik namin sa iyo. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po, mga kapatid, at